pamilya ng asawa mo ay hindi mo pamilya. Kaya huwag kang magtaka kung kaya kanilang pagsalitaan ng masakit. Maliitin o tratuhin na parang wala kang halaga. Dahil hindi ka nila kadugo, hindi mo tungkulin na pasanin mga ugali nila. Hindi mo obligasyon na patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang obligasyon mo lang ay mahalin ang asawa mo at ipaglaban ang respeto mo bilang tao. Kung hindi ka nila kayang tanggapin, huwag mong ibaba ang sarili mo para lang magkasya sa mundo. Hindi ka kailanman pinasok ng bukal sa loob. Tandaan mo, ang tunay na pamilya ay hindi lang sa dugo na susukat, kundi sa paggalang, pagtanggap at pagmamahal. Alam mo ba na blessing din minsan yung ginawang ka ng mali? Kasi isipin mo, dahil doon ay iiwasan mo sila. Tapos sa pag-iwas mo sa kanila, mas mapapaganda pa pala yung kalagayan mo. Hindi naman kasi ito sa pagmamataas, kundi ito ay pag-aalaga sa sarili at peace of mind. Kapag ikaw ay palaging nagpapasalamat sa Diyos, tuloy-tuloy na biyaya at pagpapala ang darating sa iyo. Ang Diyos ay may gagamiting tao para tulungan ka at darating ito sa panahon na di mo inaasahan. Amen. Wala nang sasaya pa sa isang pamilya kung may bonding sa isa't isa. Kahit sobrang abala pa kayo sa trabaho, huwag kalimutan na di lang pera ang mahalaga. Oras ang pinakamahalagang regalo para sa pamilya. Hindi mo naman kailangan mabuhay ng enggrande at marangya para maging masaya. Kailangan lang ay makontento ka sa buhay, may kapayapaan ang isipan, at walang inaagrabyadong tao. Minsan, inilalagay ka ng Diyos sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay. Hindi para pahirapan ka, kundi para maging matatag ka, magtiwala ka sa Kanya. Kaya kapit lang, may awa ang Diyos. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nakikita kung ano ang natapos mo, itsura mo, o relihiyon mo. Ang pagiging mabuti ay nakikita kung paano mo itrato at pahalagahan ang kapwa mo. Ang pinakamagandang ganti sa mga taong naninira at nanakit sa'yo ay ngitian mo sila ng bonggang-bongga. Ipakita mong hindi ka apektado sa kabila ng mga ginagawa nila sa'yo. Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na dadating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Niloloko ka ba ng partner mo? Hayaan mo siyang magloko, wag mo siyang bantayan. Dahil kapag gusto talaga niyang manloko, kahit anong bantay pa ang gawin mo, gagawa at gagawa siya ng paraan. Makakahanap man siya ng iba, panandalian lang, yun at yun din ang magiging karma sa lahat ng panluloko niya. Kaya hayaan mo siya hanggang sa tuluyang lumayo ang loob mo, hayaan mo siyang magsawa sa mga ginagawa niya. Dahil totoo ang karma, lalo na para sa mga taong abusado. Alam mo ba, kaibigan, ang pinakamasakit at pinakamahirap tanggapin ay yung tinulungan mo na, pero ikaw pa ang pinagmukhang masama sa iba. Nakakatawa kasi kabutihan ang binigay mo, pero paninira ang isinusukli nila. Naranasan mo na rin ba ito? Darating yung time na mapapansin mo, mas gumaan ka na nang wala siya. Mas naging payapa ka na. Mas nakilala mo ulit ang sarili mo at dun mo marerealize, hindi pala siya ang sagot sa kaligayahan mo. And remember, ang taong hindi nagbibigay ng halaga, hindi dapat iniiyakan habang buhay. Kung may taong darating sa buhay mo, piliin mo yung hindi marunong magsawa. Lahat kasi marunong magmahal, pero hindi lahat kayang magtagal. Piliin mo yung taong kayang samahan ka kahit pa sa pinakamalakas na bagyo ng buhay mo, hindi yung unang ulan pa lang sumuko na. Dahil ang pagmamahal na tunay ay hindi lang damdamin. Ito ay desisyon na handang samahan ka. Ipaglaban ka araw-araw, kahit pa sa pinakmadilim na sitwasyon ng buhay.
One day, hindi ka naiiyak sa mga masasakit na pinagdaanan mo, maiiyak ka na lang dahil tinupad na ng Diyos. Yung mga matagal mo ng dasal, yung impossible para sa atin, kaya niyang mabago. God can move mountains. God can make miracles. Kaya wag kang mapagod na i-pray yung mga bagay na matagal mo nang gustong mangyari. Kung may hawak kang cellphone ngayon, maaari kang magpasalamat sa Panginoon.